Oy mga kapatid, eto na, nakapwesto daw ang isang missile system ng US na kayang tumarget ng 500 kilometer mga tol, ganun kalayo no. Nakapwesto daw 'yan sa Northern Luzon. Uy, nakapwesto na 'to mga tol. At sabi ng ilang eksperto mga tol, yung kinalalagyan daw nitong missile system na 'to ay tamang-tama o eksaktong-eksakto dahil ito daw yung umanong lugar kung saan ay pwedeng magkagulo mga tol. So yan ang ating aalamin at bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago natin to simulan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe mga kapatid, GMA Integrated. At wag mo rin kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary kung saan ay pinag-uusapan natin ng mga kaganapan ngayon na nangyayari dito sa ating soberanya sa West Philippine Sea na patuloy na kinakamkam ng China. At syempre wag nyo rin kalimutan mag-like dito sa ating video para mas ma-recommend pa to ng YouTube at dumami pa mga Pilipinong mabawasan man lang no yung mga pro-China mga tol. So huwag na natin patagalin to, panoorin na natin to mga tol. Nagbabala ang isang grupo sa pwedeng idulot ng isang missile system ng Amerika na nasa Northern Luzon para sa military exercise. Ang lokasyon ng pagsasanay tama para sa isang eksperto dahil flashpoint umano ito o lugar kung pwedeng magkagulo. Nagkatutok si Joseph Moro. So saan ka pa maniniwala doon, sa sinabi ng ilang grupo na takot o sa sinasabi ng eksperto? 'Di ba? Palibasa kasi mga tol, hindi tayo sanay sa mga hindi tayo sanay sa mga modern system, 'di ba? Kasi ang nasanay tayong Pilipino na wala 'di ba? Pero darating at darating ang panahon kung patuloy nating i-modernize itong ating kagamitan, lalo-lalo na ng ating militar, magkakaroon talaga tayo ng mga ganito kalalakas din na sandata at ipepwesto natin 'yan sa mga strategic point o sa mga flashpoint na kung tawagin ng mga eksperto, kasi yun yung kailangan nating pwestuhan at yun ang kailangan nating mas lalong ipagtanggol, 'di ba? So tuloy natin. Nasa isang hindi binanggit na lugar sa Northern Luzon ngayon ang isang Mid-Range Capability Missile System o MRC system ng Amerika. Ito ang unang beses na nagdala ng ganito roon bilang bahagi ng Salaknib 24 o military exercise ng Amerika at Pilipinas. At gamit ito pwede magpakawala ng Standard Missile 6 at mga Tomahawk Land Attack Missile. Sa balikatan exercises naman kasunod nito ay meron sa unang pagkakataon na SM-6 missile system na kayang umabot ng hanggang 300 nautical miles o lampas 500 kilometers. Grabe no? Kayang umabot ng 300 nautical miles, lagpas-lagpasan na no sa ating sa ating exclusive economic zone. So ibig sabihin mga tol, kung merong kalaban na gustong magtangka no, hindi pa man sila pumapasok sa ating exclusive economic zone, sa pool na agad sila mga tol. Ganun katindi pala tong na to, missile system na to, hanggang 300 nautical miles ang kayang abutin, no? Sa bagay, mas matindi pa rin ang mga Coast Guard ng China dahil kahit 800 nautical miles nararating na nila. Ganong katitigas yung mga mukha ng mga yan mga tol. Biruin mo, 200 nautical miles lang dapat ang exclusive economic zone. Hanggang 800 nautical miles nararating na nila at inaangkin pa rin nila. So, di ba? So, okay lang yung mga ganito missile system kasi ito mapapakinabangan to ng Pilipinas if ever na sumiklab talaga yan. Sana wag, no? Sana wag. Pero kailangan natin ng mga ganito mga bagay. Ang distansyang yan mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon Island at pinakatimog na dulo ng Taiwan na nagkataong may iringan ngayon sa China. Sabi ng isang grupo, sa pagpayag sa mga missile launchers ng Amerika sa Pilipinas ay ipinapakita ng gobyerno ang intensyon laban sa China. Naku. Ito na naman to mga to. Intensyon laban sa China. Ang intensyon natin mga tol, ipagtanggol yung bansa natin kung magkagipitan. 'Di ba? Yun ang intensyon natin. If ever lang. Kaya nga, di ba meron nga tayo mga insurance sa mga sasakyan, di ba? Ano intensyon mo para hindi ka gumasos pag na-aksidente ka, di ba? Yun ang intensyon. O kaya para safe ka, wala ka basta-basta babayaran if ever na may mangyari sa sasakyan mo. Kaya nga insurance di ba? So etong mga ganito mga bagay, hindi to intensyon na kung ano man sa China. If ever lang. Kasi China ang agresibo, hindi naman Pilipinas 'Di ba?
Sa mga nangyayari pa nga lang dito sa West Philippines, nakikita naman nating lahat kung sino yung nang-aapi. So pag talagang nagkagipitan talaga, meron tayong magagamit, hindi tayo yung hindi tayong kulata na lang tayo bigla, di ba? Ito na naman itong mga grupong to no? Amerika sa Pilipinas ay ipinapakita ng gobyerno ang intensyon laban sa China. Binibigyan daw nito ng pagkakataon ng Amerika na atakihin ang China mula sa Pilipinas. Pinapalala raw nito ang sigalot at inilalagay ang buhay ng mga Pilipino sa panganib kung magkagera. Overacting naman, over-OA naman to mga to. Igagamitin lang naman sa balikatan. Gagamitin lang naman to sa balikatan, hindi naman to gagamitin pang atake. Oh, sabi ko nga kanina if ever lang na magkagipitan, magagamit to. Pero sa ngayon, gagamitin lang to sa balikatan exercises, hindi gagamitin para atakihin ang China. Balikan natin yung sinabi. Lalaraw nito ang sigalot at inilalagay ang buhay ng mga Pilipino sa China. Binibigyan daw nito ng pagkakataon ng Amerika na atakihin ang China mula sa Pilipinas. Binibigyan daw natin ng pagkakataon na atakihin ng China mula sa Pilipinas. Paano mo aatakihin ng China? Hanggang 300 kilometer nga lang ang kayang marating nito. Di ba pinakita na nga kanina sa mapa, balikan natin kung hanggang saan lang ang kayang abutin. Tinatayang 370 kilometers ito mula rito sa Luzon at saka rito sa Taiwan. 370 kilometers yan. Hindi aabot ng China yan. Diba? So paano binibigyan ng pagkakataon ng Amerika? Saka ito dinala rito, hindi para dalhin nyo rito yan, atakihin natin ang China. Hindi naman dinala yan dito gagamitin sa balikatan Para din malaman ng Pilipino kung paano i-operate yun. Diba? If ever man, hindi na natin kailangan pa ng tulong, meron na agad magagamit. Sponsors ng Amerika sa Pilipinas. Ano lang sila, overthinker. Pinas ay ipinapakita ng gobyerno ang intensyon laban sa China. Binibigyan daw nito ng pagkakataon ng Amerika na atakihin ang China mula sa Pilipinas. So pinagbabawal na pala ngayon ang mga balikatan exercises. O kaya kung balikatan exercises, huwag magdadala ng mga ganitong mga sandata. Diba? Huwag magdadala o huwag gagamit ng mga ganitong sandata. Diba? Ganun ba yung gusto nilang palabasin? Pinapalala raw nito ang sigalot at inilalagay ang buhay ng mga Pilipino sa panganib kung magkagera. Dahil ang mga missile launcher ang una-umunong tatargetin ng China. Nanawagan ng grupo na tanggalin sa Pilipinas ang mga puwersa at armas ng Amerika. Pero sabi ng executive agent ng Balikatan 2024 na si Colonel Mike Lohico, we will not be firing the SM-6. We are testing the feasibility of bringing this weapon system by air. Ang pinapangunahan ng mga grupong yun, yung gagawin ng mga militar Pinapangunahan nila masyado We are testing the feasibility of bringing this weapon system by air and offloading it into a secure and established space. Pero sabi rin ni Lohico dahil sa lapit ng Taiwan kung kaya nasa Hilagang Luzon ang karamihan sa mga military exercises ng Amerika at Pilipinas. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. Tama. Tama naman Balikan natin yung sinabi niya. The purpose of ito, gustong-gusto ko talaga tong general na to of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. Colonel. Si Colonel Mike Lohico. Yan. Gustong-gusto ko to. Gustong-gusto ko to. Ito rin yung nagsabi mga tol na kung magre-react ang China, problema na nila yun. Hindi natin problema yun, di ba? So balikan natin yung sinasabi niya. Sa Hilagang Luzon, ang karamihan sa mga military exercises ng Amerika at Pilipinas. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. Tama. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Di ba? Kaya nga tayo merong armed forces Kaya nga meron tayo mga sundalo Di ba? Sabi nila Duterte, ayaw daw nila ng gera. Bakit tayo may mga sundalo? Para saan ba mga sundalo, di ba? Yan yung tagapagtanggol natin if ever magkarugere. yun ang papel nila mga tol di ba? Bukod sa, syempre tumutulong sila kapag may mga kalamidad, pero talagang ang purpose nila, di ba? Kaya sila tinetrain sa kagubatan, sa land, sa air, sa sea, is para ipagtanggol ang bansa laban sa mga terorista, mga gustong manakop. Di ba yun ang papel nila mga tol?
So yung the fact na nag-e-exist sila dito sa Pilipinas, 'di ba? Dapat wala nang nagkokomento kung nagkakaroon tayo ng mga bagong missile system, 'di ba? Nagdadala rito yung mga balikatan exercises, nagdadala rito ng mga modernong missile system. Kinakatakot ng mga maliliit na grupo kaya nga tayo merong AFP eh. Hindi raw nakatuon sa China ang baligatang inaasahang dadaluhan ng 11,000 sundalong Amerikano at 5,000 sundalong Pinoy. With or without China, let's say for example in a parallel universe, China did not exist. We Yan. would still be doing these exercises. O yan para doon sa mga pro-China at para doon sa mga grupong bumabatikos mga tol. Balikan natin yung sinabi ni Colonel Lohico. Sabi niyang ganon, kung sakasakali halimbawa example niya na sa parallel universe daw na ang China ay hindi nangaharas sa atin. Gagawin pa rin nila yung ganitong exercises kasi kailangan to. 'Di ba? At naaayon naman to sa batas, 'di ba? Legal naman to, legit naman to, sinasang-ayunan naman kahit ng international law. So anong nirereklamo nitong mga to, 'di ba? So balikan natin yung sinabi niya. At 5,000 sundalong Pinoy. With or without China, let's say for example in a parallel universe, China did not exist. We would still be doing these exercises. Para sa isang maritime expert, mabuti ngang nasa Hilagang Luzon ang mga military exercises dahil nandito ang dalawang maituturing na flashpoint o pwedeng pagsimulan ng sigalot, ang Taiwan at ang West Philippine Sea. Given the current geopolitical environment, okay, and concerns over China's increasing aggressiveness, it's all right, I think, to prepare for it. Mensahe rin daw ito sa rehiyon, bagaman hindi naman nakikisali ang ibang Southeast Asian na bansa sa issue. It shows that, in case of any contingency, then there is that capability to respond to it. And I think that gives at least some assurance, that anyone attempting to destabilize the region will not have an easy time. There's the deterrence factor as well. Sabi ng China, kapag nagdadala ng mga bansa mula sa labas ng rehiyon sa South China Sea para magpakita ng lakas at mangudyok, maaaring lumala ang tensyon. Nako, China gumagawa ng sarili niyang gumagawa ng sarili niyang palatuntunan at polisiya at batas, no? Kapag daw nagdadala ng ganyan. Kapag daw nagdadala ng ganyan, samantalang sila nga pumupunta sila sa ibang mga bansa pinapapasok sila ng ibang mga bansa sa teritoryo nila 'di ba? So lumalabag din pala sila, nagpapakita sila ng lakas dun sa mga yun, lumalabag din pala sila. Gumagawa sila ng sarili nilang kwento South China Sea para magpakita ng lakas at mangudyok, maaaring lumala ang tensyon. Hinimok nito ang Pilipinas na tumigil na sa maritime provocations at ang ibang bansa sa labas ng rehiyon. Galing nila magbaliktad no? We urge the Philippines to stop making maritime provocations. Wow! Hindi nila nakikita ang sarili nila. Wow! Na mangudyok ng gulo. Sabi naman ng DFA, ang labis na pagkamkam ng China sa dagat at agresibong mga hakbang tulad ng militarisasyon sa mga reklamasyon nito ang nakakapagpataas ng tensyon. Para sa Sapul, sampal. Ang gandang rebuttals ng DFA. It is China. It is China's excessive maritime claims and aggressive behavior, including its militarization of reclaimed features that are undermining regional peace and stability and raising tensions. O yan. Nakasampal sa pagmumukha. Yan ang mga banat, di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, mga tol, ano ang masasabi mo rito, mga tol? No? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Showbal D. Peace out.